stuck in the closet way back. Teka nga muna. Paano nga ba tayo napunta dyan? Gaganda ng lugar na yun, no? Dito talaga nagumpisa ang lahat. Kaya, watch our vlog. Enjoy! By the way guys, it's me, Insan Ian. Just call me Insan Ian. Papunta tayo ngayon sa car wash para ipalinis itong sasakyang gagamitin papuntang Tagaytay. So yun guys, galing tayo kay Boss A para humingi ng ating karagdagang budget. Magpapadiesel kasi tayo. 500 muna yung una kong dinesel. Then, dumiretso tayo sa pakarwashan kung saan doon ako lagi nagpapakarwash. Shoutout sa inyo, Big Man Car Wash. Along proper lang sila, harap ng simbahan. So ayan, nagantay muna ako ng ilang sandali. Then ayan na, yan ang before natin. Kailangan malinis at mabango ang ating sasakyan para pogi na yung driver, pogi pa rin yung sasakyan. Oh yeah. Tada! Diba? Linis, partida, labas pa lang yan. Alright guys, magandang gabi. Prepare lang ako ng aking gamit. Alright mga insan, it's already 11 PM. Nandito kami ngayon sa lugar ni Boss A, San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout nga rin pala kay Madam Levy na support sa kanyang anak. Ay ka muna. Ay guys. Nag-meeting lang kami ng konti, then umalis ng 11:30. We take NLEX to Balintawak exit at nagbayad na to ng 64 pesos, Class A. Then dumiretso kami sa Skyway and we take exit at Santa Rosa, Laguna na may toll fee na 264 pesos. At we get Calax Expressway papuntang Tagaytay na Sugbo Highway na may toll na 44 pesos. So ayan, may idea na kayo sa mga tolls natin insan from Bulacan. Okay guys, time check guys. It's already 12:14 in the midnight. So malapit na tayo sa ating destination. It's almost 33 minutes na lang. Malapit na tayo matulog sa ating sa Wins Residence. Stay tuned sa magiging update pa. Cut na, pisa. At dahil luminto tayo sa Calax Toll exit papuntang Tagaytay na Sugubo Highway, onting ingay muna tayo dyan. Kailan pa man, ikaw lamang ang aking minamahal. Ikaw lamang ang tangi kong inaasam. Makapiling ka habang buhay, ikaw lamang sinta. Alright guys, nakakaabot tayo dito ba? Nakikita nyo ba yung nakikita namin? Zoom ko. Yan. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yung buildings na yan. Yan tayo pupunta sa Wins Residence. Sa Tower 1. Alright mga insan, nandito na sa SMDC Wins Residence. So magpa-park lang muna tayo, then magte-take tayo ng registration sa lobby sa Tower 1 para makapunta na tayo dun sa ating unit. Alright guys, nakapark na kami, then bumaba na kami lahat sa sasakyan. Medyo mababa yung lalakarin namin papuntang lobby kasi sa likod kami dadaan. Doon ang pinaka main lobby ng bawat towers. So sa Tower 1 kami pupunta, magpapa-register lang kami, login, then magpe-present ng ID at saka groupie. Nga pala guys, about sa nabook naming accommodations dito sa Tower 1 SMDC Wins Residence. Nagbook kami ng 3 days 2 nights, then ang presyo niya is 6.5. Ito naman na pwede na kaming makapagluto, magdadala lang ng mga lulutuin, then may shower na rin.
May induction stove, may mga casserole. Then, meron na ring water heater kung magkakape kayo. May extra bed sila, yung sofa bed. Then, may mga kumot na rin. Kaya, good for 5 person siguro. Kasi 5 naman kami. Nagkasya naman kami lahat dyan. Weather update nga pala guys, medyo malamig sa labas. Then, syempre may aircon naman yung unit. Yan nga pala guys, maluwag yung unit. Then, meron rin silang smart TV for Netflix. May free wifi rin nga pala sila guys. Makikita nyo guys yung ambience ng unit. Mare-relax ka rin naman. Meron rin silang refrigerator kung sakaling meron kayong mga foods kailangan i-ref. So yun guys, si Insan Batoy tsaka si Insan David ay nagpe-prepare ng aming magiging dinner bago matulog at magpahinga. Good day tomorrow guys. Good night. Good morning mga Insan. It's already 8 o'clock in the morning. Mga tulog pa mga kasama ko pero need nang mag-prepare para sa ating first tour sa Tagaytay. We plan to start visit People's Park in the Sky. 25 minutes lang ang biyahe na may 12 km lang from SMDC Wins residence. Alright mga Insan, nasabayan na tayo papuntang People's Park in the Sky. Advance info lang namin sa inyo mga Insan. May entrance fee doon na 30 pesos per person. So sulit na yon hanggang maghapon na yun. Nasa sa inyo kung anong oras kayo bababa. Dahil para naman doon sasakyan, jeep, kayak at pababa. Pero mas pipiliin namin maglakad para mas mai-explore natin yung People's Park in the Sky from baba going to the view deck. So, just sit back and relax. So guys, meron din pala itong toll na 20 pesos per car. Then, yun na rin siguro yung car parking fee natin. We're here at the parking sa People's Park in the Sky. Enjoy some of our short clips na maibabagi namin kung ano ang meron sa ating first spot dito sa Tagaytay. Buti na lang, hindi tayo pinahamak ng ating sasakyan. Anyway mga Insan, if may mga kasama kayong ayaw maglakad paakyat sa view deck, meron din naman kayong masasakyan na jeep, 10 pesos each. Pero kami, we choose na maglakad para ma-enjoy ang lugar. Pero bago kami tuluyang umakyat sa view deck, minto muna kami dito sa isang spot kung saan po pwede kayo mag-take ng mga pictures, selfies, groupies, o kung ano man gusto nyo i-upload sa ganda ng view dito sa Tagaytay. Ito, makikita din natin napakagandang
view sa taas kahit malayo sa taal at overlook mo pa din ang ganda nito. Meron din ditong mabibilhan ng mga souvenirs like keychain, bracelets, bags, wallet, at mga pampasulubong pang display made in Tagaytay na mabibili lang sa murang halaga. Nabibili ba kayo sa una nating spot dito sa Tagaytay? Hindi lang yan ang ating pupuntahan sapagkat pupunta tayo sa susunod nating spot sa Picnic Grove. So stay tuned sa ating mga short clips na ating madadaanan, pero bago lahat, kakain muna kami sa tabi-tabi. Sa mga specialty dito sa Tagaytay, pares man yan o bulalo, basta kung saan kami aabutin ng gutom. So ayan guys, nasa biyahe na kami papuntang Picnic Grove, pero ibutin muna natin kung saan tayo makakahanap ng pwede nating makakainan. Sa gilid-gilid ng kalsada dito along road ng Tagaytay to Nasugbu Highway. At ayun na nga guys, may naispatang kaming parisan kaya eto, ngiting wagi. After namin kumain guys, ayun, medyo nagpahinga din. Dumiretso na kami sa Picnic Grove. Malapit lang yan sa kinainan natin. Ang entrance fee nga pala ng aking sasakyan ay babayaran dun sa loob pa. So kumuha lang kami ng ticket at nagparking. 75 pesos per car ang van type na sasakyan. Then 75 pesos per person ang entrance fee. So yun guys, nakababa na kami ng aming sasakyan. Pupunta na kami sa lobby para magbayad ng aming entrance fee. Bali 5 kami, times 75 plus yung car parking na 75 pesos. Meron kami nagastos na 450 pesos. So yun guys, tapos na naming bayaran ng aming ticket. So malaya na kami makagala dito sa Picnic Grove. May mga cottages din tayo na pwedeng i-rent dito. 250 pesos katulad nitong nakikita natin. Then meron ding mga bench type na 100 pesos naman ang isang rent. Para sa mga malalaking mga pamilya naman ay meron din tayong ma-rent na gazebo na worth 500 pesos. Alright guys, enjoy watching some of our clips dito sa Picnic Grove. Sa aming paglilibot dito sa Picnic Grove,
may mga activities kaming napansin na po pwede nating gawin dito sa lugar na to. Yan ay ang horseback riding and zipline. So ayan mga insan, yan ang aming mga clips sa picnic group. Dumako naman tayo sa Sky Ranch. So ayun mga insan, bago kami magtungo sa Sky Ranch ay medyo nagpahinga muna kami at nag-charge ng aming gadgets. From Wins Residence, base sa Google Map, ay 15 minutes walk lang ang distance papuntang Sky Ranch. Kaya naman, hinili ulit naming maglakad at pa-feel ang lamig ng Tagaytay sa gabi. Sa mga ayaw naman maglakad, may jeep naman na pwedeng sakyan at may fare na 12 pesos. Sa paglalakad namin, may Robinson Supermarket at iba pang kalapit na fast food, resto, Starbucks na pwedeng mapuntahan na malapit lang sa aming tinutuluyan. Sa mga gusto namang tikman ang isa sa nag-trending na parisan ay may madadaanan din tayong Paris Retiro na halos tawid lang ng Sky Ranch. Alright mga insan, nandito tayo ngayon sa Sky Ranch. Pumili lang kami ng ticket sa entrance na nakakalaga ng 100 pesos each at may discount sa mga senior citizen. Hi guys, nandito na tayo sa Sky Ranch na. Time check, 7:15. Alas 10 daw sila nagsasara guys. So nandito tayo sa pinaka tindahan. Nagugutom na ako sa amoy. Ay, man. Dahil Monday night ngayon, konti lang ang nakasabay naming tao sa Sky Ranch. Iba talaga pagka weekend ka pumunta rito, sobrang dami ng tao. At dahil low budget lang kami, isang ride lang ang aming sinakyan. Yun ay ang Sky Eye na may ticket na nakakahalaga ng 100 per person. For your info, 3 persons lang per cab ang pwede sa isang ride. At 1 at a time lang, nasa 5 minutes din ang isang ikot. Pero sulit naman ang view dahil sa 360 view ang makikita mo pag nasa taas ka na. So ayun mga insan, this is our last night here sa Tagaytay. We hope na enjoy nyo ang aming vlog dito sa content na to. Limited time and budget lang muna kasi tayo mga insan. Di lang yan ang mga tourist attraction sa Tagaytay. Hayaan nyo mga insan, babalik tayo dito para i-tour pa namin kayo sa iba pang magagandang views na matatagpuan dito sa Tagaytay. Thanks for watching mga insan. Sana makasama pa namin kayo sa mga susunod pa naming vlog. Don't forget to push the subscribe, like, and share button para sa suporta mga insan.